Sa aton nga mga Bible friends, sa aton mga kaigsuonan diha, akon kamo ginatamyaw sang maayong adlaw, kag sa liwat kita naman magatuon sang mga pulong sang Ginoo, mga mensahe nga makadugang sa pagpalig-on sa aton pagtuo sa Dios. And this message is entitled My Redeemer Lives. Kag ini nga mensahe nagikan sa istorya ni Job, kung sa diin nagapanawag si Job sang ng rason kung nga natabo sa iya ang mga sakit, nagkadula ang iyang manggad, kag namatay ang iyang mga kabataan, nagapaninggiton siya sa Ginoo nga sa pihak sang iyang pagkamatutom nga naabot sa iya ang mga kalalatan. Kag sa ini nga mensahe, ini nga istorya, nag-umpisa sa ng isa ka conversation ni Satan kag sang Ginoo nga gina-challenge ni Satan si Job nga kun pagahatagan sang kalalatan kag pagakwaon ang ginpakamaayo sang Ginoo kay Job, iya nga talikdan ang Ginoo. Kag nagpasugot man ang Ginoo nga ini magaabot sa kabuhi ni Job. Kag nang maliban na lang nga hindi pagkwaon ni Satanas ang kabuhi ni Job. Gani kung may nagaabot man nga mga kalalatan, problema sa aton nga kabuhi, tanan ini may rason. Kay ginatistingan sang yawa ang aton nga pagtuo sa Ginoo, kag ini man napakita naton sa aton Ginoo nga sa pihak sang mga problema nga nagaabot sa aton nga kabuhi, kita nagadampig japon sa iya, kag sa iya lamang nagakuha kita sang kusog kag kabakod. He lost his health, wealth, and children. His friends accused him and called into question his faith in God. After the loss of everything he held worthwhile, he still proclaimed his trust to him. He was declaring his complete trust in his God. So, ang libro sang Job nagpakita sang mga circumstances nga naagyan ni Job sa Job 1:15-17, nadula ang iyang mga manggad, and in Job 1:18-19, he lost his children, and in Job 2:7, he lost his health. Three important things to remember. Choosing faith in the midst of suffering will not eliminate the pain. Job was nearly crushed by the pain of suffering. He tore his robe, shaved his head, and fell to the ground when he heard that his children died. And yet, in the midst of such pain and heartache, Job issued some of the greatest statements of faith ever heard. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Job 1:29. Sa pihak sang aton nga pagtuo sa Ginoo, hindi insigida madula ang kasubo, ang kasakit sa aton nga kabuhi. Kaangay ni Job, ang pagtuo niya wala nadula, kag ang iyang pagkamatutom sa Ginoo yara gihapon. Pero ang kabudlay, ang sakit, kag ang pagkadula sa iyang kabataan, wala ini nangin rason sa pagpasandad niya sa iyang pagtuo sa Ginoo. Kag ang Ginoo nangin silence sa pihak sang problema nga ginaatubang ni Job. Pero ang pagtuo ni Job, ang iyang pagpati nga ang Ginoo sa pihak sang mga problema, ang Ginoo yara sa iya. Wala gid siya naguntat sa pagdayaw sa Ginoo,
Kag siling niya sa Job 1:21, ang Ginoo naghatag kag ang Ginoo man ang nagakuha. May the name of the Lord shall be praised. So wala gid siya nag naguntat sa pagdayaw sa Ginoo. And next is choosing faith in the midst of suffering will not stop the questions. In the book of Job, 2 chapters of great faith are followed immediately by 35 chapters of great questions. Sa aton nga pagkatawhanon, aton nga nature nga kung kita atubang sa mga problema, damo nga mga palamangkutano naton sa Ginoo nga man ini natabo sa aton sa pihak sang aton nga pagkamatutom sa pag-alagad sa iya, may mga sufferings gihapon nga kaabot sa aton. Pero si Job nag-question man sa Ginoo nga bisan matuto man siya, nag-question sa Ginoo nga man ini nga mga butang natabo sa akon sa piyak sang pagkamatutom ko, kay blameless gid si Job. Kag bisan wala sala ang iya gani nga mga kabataan, naga-offer gid siya sang sacrifice sa Ginoo, kay siling niya basi sala ang iya nga mga kabataan. Kag siling niya sa Job 3:11, why did I not perish at birth and die as I came from the womb? Kag sining siling ni Job do ginapangayo niya na lang nga mapatay na lang siya. Kag ngaman kuno nabuhi pa siya kung pwede na lang namatay na lang siya sa sinapupunan sang iyang nanay. Gani sa aton bisan ano pa kita kamatutom, nature sang tawo nga mangin magpamangkot sa mga butang nga nagakaabot ang mga problema sa aton. Pero hindi lang gaisahanon si Job, damo nga mga na-record sa Biblia nga sila man nagpamangkot sa Ginoo kun nga nagakaabot man ang mga problema sa ilang nga kabuhi. Job wasn't alone with his questions. Jeremiah couldn't preach without weeping, questioning how God could have allowed such despair. King David wrestles with questions for years. How long, O Lord, will you forget me? How long will you hide your face from me? Ang Ginoo may rason kung nga nagakatuman o nagakaabot ang mga problema sa aton nga kabuhi. Ang aton nang obrahon magpakatutom sa gihapon sa iya, kay wala nato nabalaan kung ano ang iya nga plano sa aton nga kabuhi. Next is choosing faith in the midst of suffering. Supplications will not always answered urgently. Bisan ginapili naton ang pagtuo sa piyak sang mga kasubo, hindi kita ma-expectar nga ang aton nga mga pangamuyo will be answered urgently. So may ara nga prinsipyo sa pagpangamuyo. It's maybe yes or no or wait. Kung ini pagasabton sang Ginoo, ini maging maayo para sa aton. Kag kung hindi ini pagsabton sang Ginoo, ini hindi maayo sa aton. Pag kung wala pa ini magaabot, so everything has the right time. Gani kita kung may mga pangamuyo kita, may ginapangayo kita sa Ginoo, hindi kita magkataka sa paghulat sang iyang sabat sa aton nga pangamuyo. Kaangay ni Job ng pila ka chapters sa libro sang Job nga ang pangamuyo ni Job wala gid ginsabat sang Ginoo. Kag puro lang gid mga pagbasol nagaabot sa iya, ginabasol siya sang iya nga mga kilala kag lalo na sang iyang asawa. Pero wala gid Japon nagkasala si Job kay nagmatutom siya sa Ginoo. But
Choosing faith in the midst of suffering will remind you that God is in control. Ini ang maayo sa aton nga pagtuo. Nagatuo kita bisan sa pihak sang kasubo, ini naga-remind sa aton nga ang nagakontrolar sang tanan, Ginoo. Amo gani ang siling ni sang Ginoo kay Job. Wala ka bala ka balo nga kung sino ang kontrolar sang kalibutan. Gani ini nagapakita lamang nga hindi naton pagproblemahan ang mga problema kay God is in control. Kag ang nagakatabo sa aton bisan aton nga feeling nga hindi naton mahimo nga daw wala na gid sang pamaagi nga aton malumpuwasan ang mga problema, aton lang panumdumon God is in control and be a rare gift to God. Choosing faith in the midst of suffering is a gift to God. Ini nagapakita lang nga sa pihak sa aton nga problema nga nagaabot sa aton nga kabuhi, pero mas ginpili naton ang pagtuo, iniregalo naton sa Ginoo. Kaangay sa story ni Job, ang yawa kag ang Ginoo naga-conversation. Kag kun natabo nga si Job nagtalikod sa Ginoo, kahoy-anan ini sa aton nga Ginoo kag nagkalipay gid ang yawa. Kay nagdaog ang yawa. Kay tungod mas ginpili gihapon ni Job ang pagkamatutom, mas ginpili niya gihapon ang Ginoo. Ini isa ka rare nga gift nga iyang ginhatag sa Ginoo. And choosing faith in the midst of suffering will remind you and it will bring you closer to God. Ini isa pagid ka maayo nga kung sa diin mas ginpili naton ang pagtuo kag ini nagapalapit pagid ang aton nga kabuhi sa Ginoo. Kag nang the more nga mas mabakod ang aton nga pagtuo, the more nga mas malapit kita sa Ginoo. Kay kaangay sa aton nga ginikanan nga pag aton na ginasaligan ang aton na ginikanan nga kaya niya i-provide ang aton nga mga kakulangan kag aton nga mga kailangan sa aton nga kabuhi, how much more sa aton na Ginoo. Kay nagatuo si Job nga ang iyang mga ginaatubang, iyang mga ginaagyan, may rason ini kag ang Ginoo gihapon magabalik sang iyang mga nadula niya nga mga kabataan kag iyang mga kahayupan. Kag paagi sa iyang pagtuo nagmalapit ang iyang relasyon sa Dios. Kag choosing faith in the midst of suffering will bring victory over evil. So, choosing faith in the midst of suffering will remind you that God is in control. When we choose faith, we must try the very God who allows the difficult circumstances in the first place. Throughout the entire event, God is always in control. Choosing faith doesn't allow God to be in control. It only reminds us that this truth has always been and will always be. Choosing faith in the midst of suffering will be a rare gift to God. Anyone can sing a song of praise on the good days. All of us have, but it takes a person of tremendous faith and tremendous spiritual maturity to sing and praise God at the midst of the storm. If you can pull it off, you will give God a precious gift of worship that may be unlike any gift you would ever give Him again. Ang mga tumuluo, ang mga Kristiyano can sing a song kung sila masadya. Pero talagsa ka lang makakita sang tao
nga sa pihak sa mga problema nga nagaabot sa iyang kabuhi, padayon siya sa pagkilala kag ginasandig lamang niya ang iyang mga problema sa Ginoo. So dapat mangin kaangay kita ni Job. Choosing faith in the midst of suffering will bring you closer to God. Though he didn't know it yet, Job was on his way to the most intimate encounter with God that he'd ever have in his lifetime. Through the season of suffering that had fallen upon him, he was starting a short journey that would lead to his greatest understanding of who God was. And choosing faith in the midst of suffering will bring victory over evil. By overcoming storms in life through the grace of God will not only bring victory over evil, but a slap in the face of Satan. Kung mas ginpili naton nga magtuo sa Ginoo, nga sa pihak sang mga kasubo, kabudlay, lalo na subong, the more nga nagadugay ang kalibutan, the more nga naga-worst ang pamalakad diri sa kalibutan. Pag umpisa sang COVID, damo-damo ang mga katawhan ang nadulaan sang obra, kag nagtaas ang rate sang mga pigado nga pamilya. Kag kun kita magmapinadayunon sa aton nga pagtuo sa Ginoo, gani kita nga mga katawhan, magmalig-on kita sa pag-alagad, magmapinadayunon, kay hindi naton mabalaan base ini nga mga problema nga nagaabot sa aton nga kabuhi, naga-conversation man ang yawa kag ang Ginoo, kag ginatestingan lamang kita. Gani kung aton ini madaog ining mga challenges, tampa ini sa guya ni Satanas. Pero kung kita nagluya, nagtalikod kita sa Ginoo, kag aton nga ginbasol ang Ginoo nga manatabo ini, kay ang aton nga rason nagmatuto man kita sa pag-alagad pero nga manatabo ini. So ginpakahoy-an naton ang aton nga Ginoo, kag ang yawa nagakasadya, naganilumpat kay kita nagtalikod sa Ginoo. So ano ang response ni Job sa iya nga mga problema nga aton nga makwaan sang kabakod nga kung kita mag-atubang man sa mga challenges, amo man ang aton nga pag-response. So in Job 1:21, and said, "Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord." Siling niya, nagwa ako sa akon nga nanay nga hublas, kag magabalik ako sa Dios nga hublas man. Ang Ginoo among nagahatag, kag ang Ginoo man amo ang magakuha. Gani hindi naton pag-ipilit ang aton nga kaugalingon diri sa kalibutan. Do not compromise your salvation kay tungod sa mga kalipayan diri sa kalibutan. Kay base ini mangin rason sa kasandaran naton sa Ginoo. Kag kaangay ni Job, dati tama siya ka manggaranon, ginarespeto siya sang palibot niya. Pero kuha ini kag bisan ginkuha ini, wala gid siya nagkasala sa Ginoo. Kay siling niya, hublas ako sa akon nga bunag, kag hublas man ako nga magabalik sa Ginoo. Ini nagapakita lamang nga hindi naton papatihon ang aton nga kaugalingon nga masadya kita sa kalibutanon nga butang. Kay ang gina-look up ni Job nga nagahulat sa iya ang saad nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. So this is the greatest gift of God
sa iya nga mga matutom nga mga katawhan. In Job 2:10, shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. So, ang mga katawhan, ang mga Kristiyano, masadya lang kung masadya man ang nagakatabo sa ilang kabuhi. Kung puro blessings lang, grabe ang pagdayaw nila sa Ginoo. Pero kung nag-aabot na mga problema, wala na sang time. Ang iban gani ginabasol pa nila ang Ginoo. Pero si Job, wala gid nakasala sa Ginoo. Wala niya gin pasipalahan kag wala gid siya nagpakita sang rason nga ang Ginoo makakita sang pagpakasala. Kag si Satanas siguro grabe ang kaakig kay si Job tama gid ka matutom sa Ginoo. And in Job 13:15, though he slay me, yet I will trust in him, but I will maintain mine own ways before him. For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth. Gapati si Job, kag dapat kita man nga mga Kristiyano, aton inihuptan nga ang aton manluluwas buhi. Kag siya magatindog sa pagpakig-away sang aton nga mga problema, aton lang mga itugyan ang mga circumstances nga nagaabot sa aton nga kabuhi. And important things to remember in giving counsel. Sa Book of Job, ang iyang mga relatives, ang iyang friends, kag ang iyang ng asawa naghatag man sang counsel. So aton lang tawon kung ang ilang advices santo sa Biblia may kamatuoran balayhan, kinahanglan balay ini ayhan kag ini nagikan sa gugma. So, what is the important things to remember in giving counsel? First, aton nga pamangkoton, it is biblical. Kung kita maghahatag sang counsel sa aton nga mga friends nga naga-encounter sang problema, aton panumdumon, aton dapat nga ginasugid sa ila nasandig sa pulong sang Ginoo. Kung kita nagahatag sang counsel, kung may problema siya sa iyang pamilya, so ang aton dapat nga itudlo nasandig man sa Biblia. Kag next is it is factual, may kamaturan bala ini ayhan. Kaangay man sa kay Job ang iyang tatlo ka friends naghambal nga siguro nagkaabot ini nga mga problema sa imo kay tungod ikaw nakasala. Kag sila nagapati nga ang consequence sang sin amo ang mga silot nga nagaabot sa kabuhi sang tawo. So aton nga panumdumon anay nga before kita maghatag sang counsel, aton nga tukibon anay kung ano gid ang kamatuoran kay basi makasakit lang kita kag makadugang sang problema naton sa aton nga ginahatagan sang advices. And next, it is necessary, kinahanglan bala ayhan nga ihambal naton pa ina nga mga advices or hantop or santo bala ayhan ini, makabulig bala ayhan ini sa pagpaganhagan sang iyang problema. Next, it is teachable. Makabulig balayhan ini kag ini balayhan maka ng paganhagan sang iya nga problema kag ini ayan bala makatudlo sa iya nga
sa ang iya nga mga problema makakuha bala siya ayhan sang kabakod kag ng ideya nga iya nga malampuasan ayhan ini nga mga problema. And the last, ang pinaka-importante, it is spoken in love. Gani kung kita mag-aahatag sang counsel, dapat mabatsagan sang aton nga gina-advisean ang gugma. Dapat makita sa aton nga paghambal ang pagkakristohanon. Kay kung mabatsagan niya nga ang kita nagahatag sa iya sang counsel nga may gugma, ini makabulig gid sa iya kag aton likawan nga basulon or nang makahatag sang kasakit sa iya nga buot. So ang iban nga mga tawo nagahatag sang counsel nga ginaakigan pa nila, ginabasol pa nila nga agin obra mo ini, hindi aton likawan ina. So dapat makuha naton ang iya nga buot, iya nga atensyon paagi sa pagsugid, pagtudlo sa iya, pag-advise sa iya nga may dala nga gugma. Siling ni Job 37 sa 37:14, stand still and consider the wondrous works of God. Job knew the Redeemer would come, for I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. This reveals the perspective Job had in his trials. Life had been difficult. He had suffered and lost much, yet his hope and faith was to the time when the Lord would come in the righteousness, restoring what was lost and bringing peace. And Job revealed the assurance he had in the Lord. Ang ginahuptan lamang ni Job sa iyang kabuhi, ang iya manluwas yara sa iya. Kag ini nangin rason nga siya nagmalig-on, nagpakabakod sa ang iya nga pagtuo. Kag ang Ginoo nagbalik sang iyang manggad times 2. Kag ang iyang kabataan na nakaunga liwat sila, sang 10 naman ka mga kabataan, 7 ka lalaki kag 3 ka babayi, nga ang ilan nawong tama gid kaanyag. Gani kung aton nga malampuwasan ang mga problema, ang mga challenges, mga pagtilaw sa aton kabuhi, may nagahulat sa aton nga mga pagpakamaayo sa alin sa Ginoo. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in Christ is not in vain. 1 Corinthians 15:57-58. Gani kita nga mga kauturan, kita nga mga Kristiyano, kita nga mga katawhan nga nagapanikasog sa aton nga kaluwasan, let us give ourselves fully to the work of the Lord. Kaya ang aton nga pagpangabudlay para sa Ginoo, pagpangabudlay naton mga sakripisyo, kag mas labaw sa tanan ng aton nga ministry diri sa kalibutan bilang instrumento sa pagpalapnag sang pulong sang Ginoo. Tanan ini makahatag sang hatag sang dungog naton sa Ginoo, kag ini mangin mapuslanon kag kabay pa nga mas madamo paggid nga mga katawhan ang aton nga masugiran sang kaluwasan kag sa grasya bugay nga ginhatag sang aton nga Ginoo, kag para mas madamo paggid ang mga katawhan nga makaambit sang kabuhing oras ing katapusan kag makakilala man sang kamatuoran. Kani salamat gid sa mapinadayunon nga pagpamati sang mga mensahe, kag kabay pa nga ini nakabulig sa aton na magpalig-on, magpahimpit pagid sa aton nga pagtuo.